everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, mag-share ako sa inyo ng story. And yes, tama po kayo nang nababasa, nag-positive po ako sa antibody test for COVID-19. Just to share with you, bago ako magkwento, aalis kasi ako ngayon, so habang nagkukwento ako, magpa-plunge muna ako. Ayun na nga, kasi yung sa office, nag-advise na magkakaroon kami ng antibody test sa nung July 2, which is yung July 2 mismong birthday ko. So, parang medyo natakot ako kasi syempre, baka mamaya mag-positive ako, ganyan. Tapos imagine, mismong birthday ko pa siya gagawin. So, sino ba naman di matatakot, diba? Baka mamaya biglang mag-positive, ganyan. So, yun, dumating yung araw ng July 2, nag-test kami. Sobrang, kabado-kabado ko kasi hindi talaga ako yung fan ng medical equipments. For example, yung mga syringe, so mabilis akong matakot kasi takot talaga ako sa mga karayom. Yun na nga, tinawag na per department kasi kami. So, after ng isang department, kami naman yung sumunod. So, sobrang alamig-lamig ng kamay ko. Sobrang kinakabahan talaga ako kasi, hindi ko alam kung anong ginagawa sa antibody test. Ang akala ko lang nung una, kung needle prick lang, yung pala hindi, pang rapid test yon. So, akala ko yung rapid test and antibody test is parehas lang ng ginagawa. So, hindi po pala siya ganun. Ang ginagawa sa antibody test is yung parang mini-medical ka na tutusukan ka dito, kukuhanan ka ng dugo. So, ganun po ang antibody test. Yun na nga, nakapila na kami. Kinakabahan ako, napupok ako na ewan, hindi ko talaga maintindihan kasi nga, siyempre, nandun na, yun na yung araw ng mismo na yun, parang masaya ka kasi birthday mo, pero, imagine mo na, na itetest ka ngayong araw, tapos paano pag nag-positive, yun, ganon mga sitwasyon. Tapos, ito na, kinukuha na ako ng dugo, girl. Nandun ako, sabi ko, sabi ko, sana hindi ako matapat dun sa masakit magturo. Kasi ako talaga, nahirap po akong kuhanan ng dugo dito. Kasi, as you can see, medyo malusog tayo. Kaya natatabunan ng mga fats yung ugat-ugat ko. Kaya, problema ko talaga yun pag nagpapamedical ako. Minsan, dito ilang turok, hindi pa rin makita yung ugat ko. Tapos, dito din, hindi rin nila makita. Kaya usually, dito ako kinukuhanan ng dugo. Yan, dyan. Kasi dito, mas visible yung ugat ko. At mas madali nila akong nakukuhanan ng dugo dito. Sorry guys medyo maingay ba? Naka-open kasi yung aircon. Kasi medyo, katapat ko yung bintana mismo. So, pumapasok yung init niya. So, kaya binuksan ko lang siya. Hindi kasi nagpa-planta ako. So, back to the story nga. So, yun. Alam mo ba sis, habang kinukuhanan ako ng dugo, yung upuan ko nandito, tapos kaharap ko lang yung yung kumukuha ng dugo babae. So, siguro nalalaman niya na natatakot ako. Tapos, ang pwesto ko, ganito. Nakaganyan ako. Tapos, nakaganon ako. Basta nakaganon ako. Tapos, yung kamay ko lang. Sobrang hindi ko kasi talaga kayang tingnan yung karayom. Tapos, ang dami pang nagsasabi na, daming nananakot na ang haba daw ng needle, tapos ang taba daw, tapos ang kukunin daw sa yung dugo, ganyan. So, mga ganon. Siyempre, ako naman, sis, takot na takot. Parang yung imagination ko, lumalakad. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, siyempre. Pero, at the same time, kahit pa paano, okay na rin na matest ako kasi para malaman ko kung talagang infected ba ako, ganyan, kung ano yung mga dapat kong gawin, if ever. Yun na nga. Si ate girl, yung nagtuturok sa akin, mabait siya. Kasi kinakausap niya ako, tapos tinatanong niya kung takot daw ba talaga ako sa karayom. Sabi ko, oo. Tapos, nung una, pinakabahan na ako kasi alam ko na yung
parang alam ko na yung nangyayari. Kasi tinatap-tap niya yung ano ko, yung ganto ko. Tapos ang tagal niya, tinatap-tap niya. Hindi niya, siguro, hindi niya talaga makita kasi nga, alam niya na, di punas-punas ng ano, ng cotton. Tapos, pitik-pitik, kapa-kapa, ganyan. So, wala pa rin. Sabi ko, gusto ko nang isuggest na dito na lang ako kuhanan. Kaso, buti na lang, nagsabi siya na tusok na po Tapos di ako, kung ano-ano naisip ko, sinasabi ko, mama, kasi nga, natatakot ako. So, yun na. Naramdaman ko na may tumusok, pero hindi siya masyado masakit. Yung parang yung parang kagat lang ng langgam. Sabi niya, hinga po ng malalim. So, siguro, dahil hugutin na niya yung syringe, yun. Walang sakit na naramdaman. So, parang natuwa ako. Sabi ko, yun na yun. Tapos na, umiyabang ko. Tapos, yun. Okay na. Di-wait na lang kami ng result. Di nakahinga na ako ng maluwag. Pagka-uwi ko ng bahay, after namin matest, diba, nung araw na yon, umuwi ako ng bahay, parang, syempre, masaya pa ako kasi, ito pa pala, after namin mag antibody test, so, syempre, dahil, hindi naman siya bawal mag-fasting, pero, wag ka lang kakain ng too much oily foods. Pero ako kasi, nung kinagabihan, ang ulam kasi namin ng chicken adobo. So, kumain ako kasi nagutom talaga ako. Di ba, mamantika yun. Tapos, before pa ng birthday ko, nag-grocery kasi kami. So, nag-crave ako sa salad, ganyan. Tapos, may natira sa bahay. Yun, kinain ko. Kinain ko yung madami na yun. Kasi, parang nag-stress eating ako. Kasi nga, may exam kami kinabukasan. Test kinabukasan. So, yun. Hindi ko alam kung may factor yun. Pero, yun na nga, balik tayo sa story. After namin i-test, dahil birthday ko nga, so, may pa-cake sila, tapos nagpa-pizza ako, ganyan. Di, kumain kami, parang, yan, inana namin yung birthday ko, sinelebrate namin. Kinagabihan, parang hindi ako makatulog kasi iniisip ko yung resulta. Kasi parang 24 to 48 hours bago mo malaman yung result. Hindi ako makatulog. Kasi nga, paano pag nag-positive? Hindi ko naman iniisip yung yung sarili ko. Parang, ang iniisip ko yung mama ko, yung kasama ko sa bahay, ganyan. Kasi paano pag ako pa pala yung makapag-infect sa kanila ng virus, yun yung ayoko. Pero kasi kung sa sarili ko, kung ako lang, kung mag-positive ako, parang, alam ko, wala kasi talaga ako nararamdaman as in. Ang healthy ko, ganyan. Sumusunod naman ako sa mga safety protocols, magugas ng kamay, laging mag-sanitize, laging nakamask, ganyan. At ito na, kinabukasan, dumating na. Nag-work pa ako Friday kasi yun, July 3, Friday. So, work, kinakabahan, ganyan. Uwian na, day. Uwian na. Kasi, ang sa amin, pag hindi ka natawagan, ibig sabihin, negative ka. So, sabi ko, uwian na, shucks. Hindi pa rin tumatawag or wala pa rin nag-i-email. So, akala ko, okay na. Mismo pababa na ako ng office namin kasi may shuttle kami, may naghihintay sa amin, naghahatid sundo sa pang-araw-araw namin na pagpasok. So, yun nga. Pababa na ako, biglang tumatawag yung HR namin, girl, die. Sobrang kabado ako kasi alam ko na ibig sabihin mo positive. Ang nasabi ko na lang sa HR namin, ma'am, ganyan lang. Sabi ko, hello po ma'am, ganyan. Kasi syempre, parang nanlumo din ako kasi alam ko na positive yung result ko. Hindi ko alam talaga kung anong nire-reaction ko. Sabi nga niya na positive nga daw ako, pag-isolate daw muna ako, tapos
hintayin ko daw yung advice ni HR para kung kailan na ako may schedule ng swab. Alam mo yun, sobrang kaya din pala ako natatakot sa result ng antibody ko kasi ayoko talagang iswab kasi ang daming nagsasabi at napapanood ko sa Facebook and YouTube na masakit daw talaga siya i-test kasi luluklukin yung pinakailalim ng ilong mo. Yun talaga yung kinakatakutan ko, hindi yung sa result, hindi yung basta yun, isa din yun sa mga kinakatakutan ko, yung pag-swab. So ako naman, parang sobrang nalungkot ko habang pauwi. Lungkot na si ate mong girl. Sabi ko, ba't ganun? Naiiyak talaga ako sa service, sa shuttle namin. Sobrang hindi ako magsasalita. Parang poker face lang ako, pero deep inside, alam mo yun, parang gusto kong maglaho, ganyan. Kasi, paano ko sasabihin sa mama ko, ganyan. Pero ako kasi hindi ko talaga siya sinabi. Ito, dito, hindi ko namin bahay. Lang siya, dito muna ako nag-dorm. Kasi, hindi ko sinabi sa mama ko. Hindi ko man sinabi sa ate ko eh. Kasi, mag-aalala lang yun eh. Hanggat hindi pa naman confirm, ayoko talagang sabihin. Kasi, antibody test pa lang naman yun. So, nag-research ako. Kasi nga, sobrang napapraning na ako. Hindi, wait lang. Bago ko pala ikwento yun. So, yun na nga, nalaman ko. Nasa service ako noon. So, lungkot-lungkutan ako. Kasi, ganyan. Hindi ko alam iisipin ko. Sobrang mixed emotions. Ganito pala yung feeling. Ngayon, alam ko na parang, di ba, ang daming na-i-stress kasi pag nalalaman nila na positive sila, ganyan, or sa ibang mga problema, pag may sakit sila, ganun pala yung feeling. So, sabi ko, na-experience ko na siya. So, ito pala yun, ganito pala yun, hanggang sa nakauwi na ako. Parang normal lang ako sa bahay na parang walang nangyari, ganyan. Kasi ayoko naman ipakita na syempre malungkot ako. Pero habang nagsasanitize ako, habang naliligo na ako, iyak na ako, ganyan. Kasi sabi ko, bakit ganun? Tapos nag-iisip na ako kasi, syempre, hindi ko pa naman alam na kung gaano ka-serious yung pagiging positive ng antibody test, di ba? Nagpaalam ako sa mama ko, pero habang nasa CR ako na nag-iisip ako kung ano yung pwede kong ipaalam kasi alam ko hindi sila papayag na umalis muna ako dito sa bahay. Pero ang sinabi ko na lang, since naka-shuttle kami, sabi ko mawawalan muna kami ng service, ng shuttle, or ipapaayos pa yung mga shuttle kasi sira, ganyan. Para lang pumayag na may dahilan pa ako para mag-dorm. Dito kasi, sa luma naming office, ginawang dorm. Nag-office na kasi kami sa ibang lugar. So, itong luma naming office, ginawa siyang ng dorm para dun sa mga employees na malalayo yung bahay na inuuwian. So, nagpaalam ako sa manager ko. Sabi ko, ma'am, pwede po ba ako mag-request na dito po muna ako sa dorm mag-isolate ako kasi meron akong senior na kasama sa bahay. Natatakot po ako na baka ako pa yung maka-infect sa kanila. Mayag naman. So, kung nung Friday, pag-uwi ko sa bahay, nagpaalam din ako ng Friday ng gabi. Tapos, Saturday ng hapon, kasi nag-ayos pa ako ng gamit eh. Saturday ng hapon, gora na agad si ating girl. Bumiyahin na agad ako kasi nga, asap pa. Baka mamaya pag tumagal pa ako sa bahay, ganyan. Kasi sobrang napapraning ako. Pag nag-stay pa ako na matagal sa bahay, tapos maka-infect ako, di ba? Ganun. So, yun na. Pero bago ako umalis, sobrang ayaw ni mama, ganyan. Umiyak pa nga siya eh. Akala niya kasi hindi ako uwi hanggang December, ganun. Wala naman akong sinabing ganun. Tapos, sabi niya sa akin, makikipag-chat daw siya sa ate ko kasi yun nga, kung alam na daw ba, ganyan. So, kinabukasan, bago ako umalis, morning, nakausap ko ate ko.
tinawagan ko. So, ayaw din niya na, nagagalit din siya kasi bakit pa daw kailangan ganun. Hindi ko ma-defend yung sarili ko kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi naman totoo kasi wala kami service, ganyan. Hindi ko alam kung paano ko intindi, paano ko i-explain na ganun. Kasi parang ayoko nang mag-feed ng too much information kasi baka mamaya magkamali ako. Sinabi ko lang, sira yung mga service namin, so wala kaming magagamit. Kaya para magdo-dorm muna ako. Paano pag nagsabi pa ako ng ibang information, tapos magkamali ako, malaman nila na nagsisinungaling ako, diba? So parang ako, tahimik na lang ako. So bahala na lang sila kung anong gusto muna nilang isipin. Akala nga nila mga day, nag-aasawa na ako. Sabi nga ni mama habang nag-uusap sila ng ate ko, kung gusto ko na daw bang mag-asawa, magsabi lang daw sa kanila, hindi naman daw nila ako tututulan. Mga pinag-iisip, pero hinayaan ko na lang. Kasi, mas okay na yun, ganun na lang isipin nila kaysa yung malaman nila na positive ako, di ba? Hindi mas nakaka-stress sa kanila yun. So, yun na nga. Di bumiyahin ako. Siyempre, nung una, parang naiiyak talaga ako kasi parang, alam mo yun, ayaw kong umalis ng bahay pero kailangan kong gawin kasi, yun nga, yung kinakatakutan mo, paano pag na-infect mo sila? So, yun, in-embrace ko na lang sa sarili ko na kailangan kong umalis kasi ganyan, hindi naman ako, dyan lang naman ako, sa Quezon City lang din. Pero syempre, mahirap, diba? So, ba't gano'n? Ang tagal-tagal ko mag-plancha. Sorry. Hindi ko kwento kasi ako eh. Yun. Bumiyahin na ako dito. Actually, hindi ko kasi na-film yung bali 7 days ako. So, ito yung pang 7 days ko. Kaya na ako nagpe-prepare kasi ito po yung schedule ko ng swab test namin. And pinagpaalam ko na rin kasi talaga na after ko mag-swab test, uuwi na muna ako sa bahay. Doon ko na lang hihintayin yung result. Kung pero sana negative. Kasi nag-search din ako dahil sa nalulungkot ako, parang natatakot ako, ano ba yung antibody test. So, nag-search ako. Ang sabi naman doon, hindi naman daw yung antibody test, hindi mo ma-determine kung positive ka sa COVID-19 or SARS-CoV-2, yun ata yun, SARS-CoV-2 sa antibody test lang or sa rapid test. So, kasi parang sa dugo lang naman yun, test sa dugo. So, ang nakukuha mo lang sa antibody test na result is kung nag-develop yung katawan mo ng antibodies, which is parang 3 to 4 weeks ata bago mag-develop yung katawan mo ng antibodies. So, it's either kaya ka nag-positive sa antibody test kasi meron kang previously infection sa katawan mo. Pero dahil malakas yung immune system mo, nalabanan mo yun at nag-form nga yung katawan mo ng antibodies. So, may positive factor din naman pag nag-positive ka sa antibody test kasi ibig sabihin, malakas yung immune system mo na labanan yung mga infections na kung ano yung meron sa katawan mo. So, yun lang yung basic na na-search ko about antibody test. Pero kasi, hindi na ako masyadong nag-elaborate ng pag-search kasi baka mamaya may makita pa akong informations na makapag-confuse sa akin. Okay na ako sa ganong information. At least, diba, medyo kahit pa paano naliwanagan ako. So, makakapag-determine talaga kung ikaw ay positive sa COVID-19 is yung confirmatory test, which is yung swab test na yun yung dinuluktot sa ilong at meron dito. Diyan. Basta yun. So, kagabi, habang kasi pang 7th day ko na nga ngayon, so uuwi na ako. Kasi, mahirap, parang ang hirap din pala mag-isa, ganyan, kasi sarili mo lang ganyan, hindi katulad pag nasa bahay ka ninyo, maaalagaan ka, tapos parang komportable ka kumilos, ganyan.
iba pa rin talaga pag sa bahay. Meron ding mga nagsasabi sa akin na magpalakas lang daw ako, parang kumain lang ako ng mga fruits, mga ganyan, mag-vitamins, and negative daw yan sa swab test. So, ako naman kasi, wala kasi talaga akong nararamdaman. I mean, wala akong symptoms ng COVID-19. Kaya, medyo, pinapakalma ko na lang din yung sarili ko. Pero, syempre, diba, dahil sa kapraningan mo, paano kung wala kang nararamdaman, pero mag-positive ka sa swab test, yun yung kinakatakot ko kasi uuwi na ako sa bahay namin. Siguro kung gano'n, pero wag naman sana mag-negative yung result ko ngayon. Mag-isolate na lang muna siguro ako dun sa bahay. Sobrang talagang pagkukulong na lang ako, gano'n. Pero dito, nag-exercise naman ako, nagtitake ako ng vitamins, ng mga healthy foods, gano'n. Ito pa pala mga seeds. Share ko lang kasi medyo natatawa lang ako. Kasi diba, ang nadala kong pagkain sa bahay namin is ang kaya ko lang dalhin is yung mga delata, ganyan. Para if in case, gano'n. Pag tinatanong ako ni mama kung ano yung pagkain ko, alam mo ba ang sinasabi ko? Kung ano yung bubuksan kong delata, tapos kung ano yung yung flavor nun. For example, nagbukas ako ng 555 na afritada. Dahil, sasabihin ko kay mama, afritada yung ulam namin. Diba? O parang hindi siya mag-alala, at least. Tapos nung nakaraan, nagtanong siya, ang binuksan kong dilata nun, girl, kaldereta. Tinanong ko ni mama, anong ulam mo? Kaldereta. Ang sasarap ng mga ulam ko. Para lang kemi-kemi. Pero sa totoo lang, gusto ko nang kumain ng totoong pagkain. Yung parang totoong karne, ganyan, totoong kaldereta. Kasi napupurga na ako sa dinata, ganyan. Ang hirap. Kaya nagpaalam na rin talaga ako na gusto ko nang umuwi. Kasi na, dun sa bahay, maaalagaan ko dun. Maaalagaan ako dun sa pagkain. Ganyan. Teka lang, di ako makapagkwento ng maayos. Tapusin ko lang muna tong pagpa-planch ko. Tapos, tutuloy ko yung kwento. So guys, nandito na kami sa hyperstation. Kinakabahan ako. So ito po yung testing center kung saan sinasab. Oh my god, ang sarap na ng tiyan ko. One eternity later. Ayun guys, tapos na ako mag-swab. Sobrang naluluha ako kasi siya, actually hindi naman siya
ganun kasakit or siguro natapat lang ako sa sa nagsuswab na medyo maano yung kamay niya, magaan. Parang ano lang siya. Alam mo yung parang may insekto na pumasok sa loob ng ilong mo na umabot siguro hanggang doon. Siguro ganun lang. Ewan ko lang sa iba kung paano sila mag-test. So, yun, 3 to 5 days, 2 to 3 days daw yung yung result. So, sana lahat kami mag-negative. Yun lang guys, update ko na lang kayo pag okay na. So, hi everyone! Welcome back again sa aking channel. And ngayon, i-update ko kayo kung ano yung result ng aking swab test. Kasi, inform HR namin na lumabas na daw yung result this morning. And, ito na po siya. Ayan po. So, lahat po ng mga nagpa-swab test nung Friday is lahat po nag-negative. So, thank God kasi negative po kami lahat. So, parang nabunutan kami ng tinik kasi syempre, ang hirap. Sobrang mentally mag-iisip ka, emotionally, sobrang hirap kasi para sa family mo. Pero ngayon na lumabas na yung result, so sobrang thankful talaga kami and totally shaking pa rin ako hanggang ngayon kasi hindi ko na-expect na mangyayari sa akin to, na basta sobrang mixed emotion. So, sa lahat po na nag-pray sa amin and sa lahat po ng mga taong concern sa amin, sumusuporta, so sobrang thank you po talaga. And sa lahat naman po ng mga infected ng COVID-19, huwag po tayong mawala ng pag-asa and always pray lang po dahil hindi po tayo papabayaan ni Lord. Kapit lang po tayo sa Kanya and magpalakas po tayo ng katawan. Yun lang po. So, maraming salamat po sa lahat mga nanood. Thank you. God bless.